Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon, no. Mamaya magkulabo tayo. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no. Maganda yung comments niya, no. Balik tayo dito kay Atty. Enzo. Mag mag-aral tayo tungkol sa impeachment, ha, na sinasabi. No, mga boss. Mamaya magbigay tayo ng konting reaksyon. Pakinggan natin siya. Mainit na issue ito at lantaran hayagang nakikita natin na talagang malalim na ang away ng Romualdez at ng Duterte. So maraming nag-iisip, baka pwede nang ma-impeach si Sara. Baka pwede nang ma-impeach si Sara. Una, ano bang kailangan para ma-impeach? Una, kailangan may ground. May rason para i-impeach siya. So, yung bang issue ng confidential funds ay pwedeng maging dahilan na ng impeachment sa kanya? Parang betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution. Pwede na ba yan na maging ground? Okay. Yan ang una. Kailangan mayroong ground o mayroong basihan, mayroong basis. Okay, i-assume natin na may basis or mayroong ground. Ang pangalawa, mayroon bang number? Yun ang kailangan, number eh. Alam niyo mga kabunyog, para malusutan mo yung, para makalusot yung impeachment, ganito po muna, i-describe ko ano ang impeachment process. Paano nagsisimula? Ayan, matututo tayo kay Atty. Enzo rito tungkol sa impeachment process, no, mga boss. Ang impeachment. Yeah. Ang impeachment, ang tawag po doon, initiation. Paano ini-initiate ang impeachment? How is impeachment initiated? Yan yung tanong. Paano ini-initiate ang impeachment? Ang impeachment ay pwedeng magsimula sa pamamagitan ng isang impeachment complaint. Complaint, reklamo. Sinong pwedeng mag-file niyan? Any member of the House. Kahit sinong member ng House. Ulan ng ulan dito, nakakaantok yung panahon, no? Pwedeng mag-file ng impeachment. Mag-initiate ng impeachment. So pwede yan. Kasi nandyan yung Makabayan Block. Sino man sa kanila, pwedeng mag-initiate ng impeachment. So pwedeng ganon. Pwede ring any citizen, sino mang mamamayan ng Pilipinas, pwedeng mag-initiate. At matapos ang isang citizen mag-initiate, i-sponsoran ito, i-endorse ito ng sino mang member sa Kamara. Pwede rin yun. Any citizen may initiate an impeachment complaint provided it is endorsed by any member of the House. Yun. Saka ito ang ating Congress, dalawang chamber. May House of Representatives, yung lower house, at saka may Senate. Sa impeachment process, mga kabunyog, sa impeachment process, ang sumasala, ang nag-i-screen, parang kung sa criminal case, ang nagdi-determine kung may probable cause yung House. Parang sila yung tatayong prosecutor eh. Kung sa criminal case, magpa-file ka ng criminal complaint sa DOJ prosecutor. Dito, magpa-file ka rin ng impeachment complaint sa House of Representatives. Parang sila yung tumatayong prosecutor eh. Sila yung magdi-determine kung may probable cause. Pag mayroong probable cause, sufficient in form and substance yung impeachment complaint at inaprubahan ito, linusot ito ng Kamara, 1/3 ng miyembro ng Kamara, yan ay tatawagin na ngayong Articles of Impeachment. Ipo-forward na ito sa Senado at ang Senado ang magiging impeachment court. Yan po So dalawa, kailangan mo nang lumusot sa Kamara. Pag lumusot ito sa Kamara, na-determine na may sufficiency in form and substance, at mayroong number, 1/3 ng House ay bumoto para dito, magkakaroon na Napakarami palang proseso yan, attorney. Yung impeachment na sinasabi. Yun ang tinatawag na Articles of Impeachment. Itatransmit na yung Articles of Impeachment sa Senate. Pag nakarating
Pagdating yan sa Senado, magsesesyon ang Senado, i-convert ang Senado bilang impeachment court. Magkakaroon ng trial doon sa Senado. At ang sa 24 na senador, kailangan ng boto ng 2/3. 2/3 na boto, hindi simple majority. Sa House naman, para makalusot sa House, kailangan munang makalusot sa Committee on Justice. Sa Committee on Justice, i-determine kung may sufficiency in form and substance. Pag nakalusot sa Committee on Justice, tatalakayin yan sa House plenary. Kailangan ngayon ng 1/3 ng mga kongresista buboto dyan sa impeachment complaint. Pag 1/3 nakuha ang number na 1/3, magkakaroon na ngayon ng articles of impeachment. Yun yung kailangan. Ngayon, ang iniisip ng iba, dahil magkaaway na si Martin Romualdez at saka si Sara, baka makuha na yung required number sa Kamara. O, yun yung ano, yan yung iniisip kasi ng iba eh. Kumbaga, kasi magkaaway na si Sara at si Martin Romualdez, baka naman kaya nang makalusot sa Kamara dahil kaya na ni Martin Romualdez i-produce yung 1/3 ng boto ng Kamara para makalusot ang impeachment sa Kamara. Pag nakalusot na yan sa Kamara, magkakaroon na ngayon ng articles of impeachment, itatransmit na sa Senado. O yan yung procedure. So ngayon, dahil ba magkaaway na si Sara at si Martin Romualdez, ay posible nang makalusot ang impeachment sa Kamara? Ako mga kabunyog, kahit pa magkaaway si Sara Duterte at si Martin Romualdez, kailangan pa rin dyan ang go signal ng presidente. Hindi yan... Yun yung sinasabi ko kahapon, di ba? Oo. Na kailangan may kamay si His Excellency, di ba? Ganun pala talaga. Sige, tuloy. Hindi yan susulong kung walang go signal si Marcos. Kung ang away ay sa pagitan lang ni Romualdez at ni Sara, hindi lulusot ang impeachment sa Kamara. Patay tayo dyan. Kasi kapag nagkaroon ng impeachment laban kay Sara sa Kamara, talagang maglalaban na ang Marcos at ang Romualdez versus Duterte. Ibig sabihin, kapag nag-initiate ng impeachment sa Kamara at sinuportahan ng mga kongresista, ang ibig sabihin niyan, laban-laban na talaga ang Marcos at ang Duterte. Ngayon kasi, hindi pa naman nagkakaroon ng labanan ang Marcos at Duterte. Si Romualdez pa lang ang napapalaban kay Sara. Si Ewan ko ba naman dyan kasi kay His Excellency. Nung pa siya nilalabanan ng Duterte, di ba? Tumatakbo pa lang siya, dating binibira na siya ni Digong. He is a weak leader. May bagahe siya. Cocaine. Ano? Napakabait mo naman, His Excellency. Nung ka pa binibira ni Digong, ngayon dapat hindi pa rin umiimik, tuloy. Marcos Jr. mismo na presidente, hindi pa niya kalaban si Sara. Yun yung ano dyan, mga kabunyog. Kaya mahirap-hirap pa yan lumusot sa Kamara. Kasi kapag inimpeach na si Sara ng Kamara, ay kung doon nga lang sa tandaan natin, doon pa nga lang sa pagtanggal ng confidential funds, umaalma na sila Duterte at Arroyo. At nagbabanta na si Digong. Napansin nyo naman ang mga banta ni Digong. Parang ang sinasabi ni Digong, laban-laban na. At bukang bibig ni Digong, kung mapapanood nyo mo yung mga sinasabi niya, binabantaan niya, sabi niya, kung hindi pa rin. Yung sinasabi ko, di ba? Wala na sa pwesto si Digong. Attorney, nakapagbanta pa. Sige, tuloy. Kung hindi raw ipapakita ng Kamara yung audit, pag hindi raw nagpa-audit ang Kamara, ipapanawagan niya sa Armed Forces of the Philippines, sa military, na manawagan ang military na magpa-audit ang Kamara. Bukang bibigyan, panuorin niyo yung mga pinagsasabi ni Duterte. Laging sinasabi niya, gagamitin niya ang military. Ngayon, doon pa lang yan sa issue ng confidential funds. Ay kung i-impeach si Sara, aalma yan sila Duterte. Gagamitin ni Duterte yung hawak niya sa military.
magkakagulo ang bansa niyan. Hindi handa si Marcos sa ganyan. Hindi handa si Marcos sa ganyan. Si Duterte handa nga rin siya sa ganyan. Nawala na siya sa pwesto. Ha, mga boss? Ha? Totoo yung sinasabi ni Atty. Enzo. Oo. Di ba sabi ko, may alas na hawak. Pwedeng yan din ang isang alas ni Digong, di ba mga boss? Na kaya niya pa rin gumawa ng gulo sa pamamagitan ng mga military. Na nasabi nga ni Atty. Enzo, na hawak pa niya yata ang military. Anong klase? Wala ka na sa pwesto, hawak mo pa military. Siya presidente. Diba? Sino ba ang Chief of All Armed Forces of the Philippines? Di ba? Si Excellency na. Bakit? Paano uutusan ni Digong ang military? Susunod ang military kay Digong? Ewan ko na. Tuloy. Hindi handa si Marcos sa ganyan. Kumbaga, para kay Marcos, pag inimpeach si Sara, alam niya ang magiging implikasyon. Talagang magkakabanggaan na sila. Lantarang banggaan. Kung ngayon, Matagal na siyang binabangga eh. Di ba, Torne? Umpisa pa lang na tumatakbo siya sa pagkapangulo, binabangga na siya kung ano-ano sinasabi ni Digong sa kanya. O, di ba? Ang bait mo pa lang. So, tama sabi ni Senador Amy. Napakabait mo ika. Bongbong. ngayon, ang nakikita natin, si Romualdez ang nakikipag-away kay Sara, si Marcos pinipilit niya pa rin na maging civil. Kumbaga si Romualdez si Marcos Jr. ayaw niyang sumausaw sa away ni Sara at ni Romualdez. Pero pag impeachment na ang pinag-usapan, ibig sabihin niyan, hindi naman lalargayan sa Kamara kung walang go signal ang presidente. Kasi magtatanong ang mga kongresista kay Martin Romualdez Tatanungin ng mga kongresista si Martin Romualdez, mayroon ba itong go signal ng presidente? Pag may go signal ng presidente, gagalaw ang Kamara. Pero kapag walang go signal ng presidente, hindi gagalaw ang Kamara na i-impeach si Sara. Kasi talagang labanan na yan ng todo. Ngayon, si Marcos Jr., pag naglabanan na sila ng Duterte, lantaran ng naglabanan, pati military mahahati yan. Kasi gagamitin ni Duterte ang military. I-impeach ng Kamara si Sara, gagalaw si Duterte. Kung ngayon pa nga lang, nagbabanta na siya, bigat mga boss. Gagamitin ni Duterte ang military. Anong power ni Duterte sa military? Mga sir, wala nga siya sa pwesto eh. Bakit meron pa siyang power sa military? Yun ang sinasabi ko. Hindi gaganyan-ganyan niya si Digong kung wala siyang alas, kung yun nga sinasabi ni Atty. Enzo na may power pa to si Digong, maski nawala na siya sa posisyon, may power pa rin siya sa military, over military. Kaya niyang hatiin ng military nga ron. Mga boss, napakaraming proseso para ma-impeach pala ang isang binoto ng taong bayan, kuno. Pero may napakadaling proseso. ICC. Wala na pang pabayaan lang ni His Excellency na pumasok ang ICC dito at imbestigahan yung mga nakasampang kaso dito sa mga mag-aaman na to. Di tapos na kaso. Di ba? Ganun lang kasimple, attorney. Dahil kung yung impeachment na sinasabi, talagang para ka palang dumadaon sa butas ng karayom yan. Di ba, mga boss? Ang daming kung ano-ano, Diyos me, wala yan, matagal yan. Di ba? Pero kung papapasukin na ang ICC, sandali lang yan. Di ba, mga boss? Magkulab na po tayo. Di ba, mga boss? Yan lang naman Kung impeachment, para kang dumadaan sa butas ng karayom. Maski nasabihin ng pag hindi gumalaw si Bongbong, wala rin mangyayari. Di ba, mga boss? Sabi ni Atty. Enzo yan. Pero pag ICC ang pumasok dito, maski na wag nang gumalaw si Marcos,
Hayaan niya na lang yung ICC. O, wag niya nang harangin. O, di tapos ang problema niya, di ba? O, wala nang masasabi ng Duterte dyan. Eh, ano alam ko dyan sa kaso mo sa ICC na yan? Wala pa naman ako. O, ngayon, nandito. O, anong alam ko dyan? Di ba, mga boss? O, hindi na siya, siguro hindi na siya masisisi ng Duterte. O, di ba? O, yun lang yun. Eh, kung ganyan, siyempre, sisisihin pa pala siya ng Duterte, magagalit sa kanya ang Duterte, oh. Eh, pero yung papasukin niya ng ICC at makipag-cooperate na yung kongreso na sa ICC sa investigasyon, oh, tapos na, di ba? Oh, anong alam nung kongreso diyan, eh, tungkol sa mga patayan ng war on drugs na ginawa mo, pinapatay mo, inaamin mo pa na pinapapatay mo, di ba, mga boss? Oh, yun lang yun, simple naman, His Excellency, ano ba? Ano sa palagay niya, mga boss? Tama ba ako? Oh, yun lang ang pag-asa talaga kung minsan eh. Wala ka na makita eh. At yun din ang sa mga comments dito, so comment section, ay parang ICC na lang talaga ang pag-asa na makawala tayo sa kuko ng agila. Di ba? Oo. Eh, kung ganyan, wala. Oh, pangangatawanan mo na ano, tama sabi na pangatawanan mo na yung sinasabi ni Digong na weak leader, o di ba? O kaya nga kaya kung weak leader ka, hindi ka nagagalaw sa ICC. O, bakit ka magpapakita ng lakas mo ngayon sa ICC? Weak ka nga, sabi nga ni Digong, di ba? Ganun lang yun, ha? His Excellency. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Batutahin mo na, Karoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Kalat ni ulit, oh. Magigising, ano? Magigising na ang mga Pilipino? Wala yan. Suntok sa buwan yan. Tululaway na panaginip yan, mga ungas. Galit ka na naman. Ano to? Kalat ni ulit. More talk, more mistake. Ay. Totoo, di ba? Dakdak ko si Digong. Di ba? Pero yun nga, anak ng pating, no? Kaya niya pa rin tawagan ng military, ha? Ano klase? Klaseng gobyerno to. Wala na sa pwesto eh. Siya pang tatawag, magtatawag sa military. Lord, ano ba? Shout out Akira Milus. Sabi ni Kalatni. Happy and calm weekend to you, sabi ni Akira. Nagsasagot na naman sila. Ni Kalatni. Thanks, oh. Shout out, menopause. Sabi ni Kalatni, asan ka na ba kasi? Joe Flores, asan na si Joe Flores? Shout out Joe Flores, Ito. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Paganahin po natin ang ating isip. Kung alam mo na ang style o ugali ng isang tao na alam mo ito ay mapanganib, ito ba ay pagkakatiwalaan mo? Siyempre hindi. Lalo na sa pera. At ito malaking mahalaga kapag yan ang binigyan mo. Delikado, pwedeng ang pera na ibibigay mo ay mapunta sa hindi maganda at gamitin laban sa iyo. Isip din parang ikaw din ang nagbigay pahintulot na kalabanin o pabagsakin ka. Yan po ang aking pananaw. Galing mo, God bless, sabi niya. Galing mo, Ferdinand. Yun din ang ano ko dyan. Galing talaga. Raul Villanada, shout out. Greetings, Werox. Wala na talagang mahugot na kabutihan kay Digong nyo. Hayan sa kanya na mismo lumalabas ang mga ebidensya na laban sa kanya. Totoo, inaamin yan eh. Di ba? Nasiga-siga talaga siya, di ba? Dito sa Pilipinas, pero sa Xi Jinping wala. Raul Villanada ulit. Ang problema, maraming tanga na naniniwala pa kay Digong nyo. Pinapalakpakan pa nga eh. Totoo eh. Wala pang ang gamot sa tanga eh. Di ba, Raul? Alulalia, shout out ha. Sabi niya.
Si Duterte Ning ay isang demonyong sinugo ni Satanas. Nagkatawang tao at nag-aasik ng kasamaan dito sa lupa. Ngayon, na-expose na siya. Hindi na siya dapat pang maghasik pa ng lagim. Huwag na tayong pabudol at manawagan tayo sa gobyerno para isuko siya sa ICC. O yun, nasabi ko, di ba? Kaya impeachment, wala yan. Kaya hirap-hirap pala eh. Kung hindi rin makikialam si His Excellency, di wala rin mangyayari, sabi ni Atty. Enzo, di ba? No. Tuloy natin kay Eulalia. Paglabas ng warrant of arrest at kasuhan din siya ng mga karapantang kaso dito mismo sa Pilipinas. Magandang araw si Roque at sa mga Roque Warriors. God bless us all. Nasasapanig ng katotohanan. User, shout out user. Hindi natin naririnig ang Supreme Court. Why? Supreme Court. Your guess is as good as mine, user. Raul Villanada ulit oh. Pwede nga daw lukohan, pero wag nga naman araw-araw, Kaper si Lapid, di ba? Ramon Valencia, shout out Good morning, bossing. Nakakabilib yung mga panawagan ni Sir Christian Esguerra. Sana at dasal ko din na magising na ang mga Pilipino at ang mga politikong pulpul na magkaisa na sa ikatatahimik at ikauunlad ng bansang Pilipinas. Sang-ayon ako sa iyo dyan, friend. Elizabeth Iscare, shout out Sabi niya, good evening, Sir Rox. Ang galing talaga ni Kristan. Tama lang talaga ang na seryosohin niyang mga banta ni Digong na pumapatay siya ng tao at ginagamit niya ang confidential at intelligence pan. Wow na wow. Anong klaseng tao ba itong si Duterte na ito? At harap-harapang sinasabi niya na pumapatay siya. Tinatakot niya ang mga mamamayang Pilipino. Dapat lang kumilos na ang pamahalaan para ipakulong. At threat yan sa ating ordinaryong tao. Totoo yan. At itong BBM, dapat matakot na din siya at gumawa ng paraan para makasuhan at para di pa marisan. Kaya lang, kayang-kaya itong gawin ni BBM. Oo, kayang-kaya niya. Kaso nga, hindi na ginagawa. Paano gagawin natin dyan? Alam mo yan, Apo, Mahal kita, Apo. Huwag kang magulo. Elizabeth Iscari ulit, Sir Rox, threat na ito sa ating lahat. At huwag itong baliwalain kasi yung mga salita niya, alam natin kayang-kaya niya itong gawin. Kaya dapat mag-ingat ang mga taong kumukontra sa kanila, lalo na at yung mga nag-iimbestiga tungkol sa confidential fund na yan. Pero pinadagdagan na yata ng bodyguard si Franz Castro, si party list Franz Castro, pinadagdagan na ng bodyguard. Delikado di ba? Ang galing ng Christian Esguerra sa kanong Barry Gutierrez. Ang ganda ng kwentuhan nila. Tungkol na naman dyan. Dito kay Digong. Tuloy natin si Elizabeth. Please ICC, pasok na kayo at matindi na ang ebidensya para makonvict itong Duterte. Bilisan nyo naman at para makulong at mabigyan na ng kahustisya ang aming bansa. God please help us. Yun. Doon talaga dun. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening. Sinabi na ni Digong ang totoo. Mamamatay talaga siya. Mamamatay talaga yan sa Davao. Takot kalabanin ang mga Duterte, lalo na pagdating sa politiko. Walang karapatan ang si Digong na bumawi ng buhay bawat tao. Ang mga Duterte ang komunista. Yan ang totoo. Salamat, sir. Ingat po. Elizabeth Iscari ulit, Sir Rox, magaling din naman kayo, At palagi ko nga kayong pinanonood at gustong-gusto ko ang mga comments sa inyo. At lahat kami, nailalabas namin ang lahat ng sama ng loob namin sa gobyernong ito. At sa mga politikong walang
inatupag kung hindi magkapera sila. Saludo ako sa inyo. God bless. Salamat, Elizabeth Iscare, ha. Sumagot si 3JC Open. Kanina ko pa iniintay, kako walang comment si 3JC Open. Bandang huli nagko-comment to, siguro busy to. Sabi niya, tama, isa ka rin sa mga mahuhusay na komentarista. Di ka rin natatakot basta sa katotohanan lang ang mga sinasabi natin dito. Kaya nga, mister, sa totoo lang, ikaw talaga, 3JC Open. Bawal ang tanga dito, ha, mga boss, ha. Huwag kayo papasok ito, eh. Hindi kayo mababasa, hindi kayo sisikat dito. Kaya nga ayaw ko mag-live, eh. O, di ba? Nelson Batalones, shout out, ha. Darakit lang nila. Ha? Racket lang nila yan, o modus. Di naman pera nila yan. OMG, kawawang Pilipinas. Tanging Diyos lamang ang magliligtas sa atin. Dahil wala tayong magagawa, magdasal na lang tayo. Yan na lang ang pag-asa natin. At saka, ang ICC, Nelson. Tsaka yan nga, God moves in a very mysterious way, ha? And so is money. Di ba, mga boss? Ha? Johnny Be Good, shout out. Ha? Sabi ni Johnny, gandang gabi, Karoke. Magaling talaga itong si Kristan. At totoo lahat na sinasabi. Kaya lang, sinasuggest niya, dapat imbestigahan sa Senado itong mga Duterte. Naku, patay tayo dyan. Alam naman natin, nahawak ng mga Marcos at Duterte lahat ng batas, lalo na sa Senado. Ang ICC lang ang magpag-asa natin para matigil na itong mga kalokohan ni Duterte. Totoo, di ba? Sabi ko nga dito ngayon, eh. Sabi ko lang, di ba? Kesa ma-impeach, wala yan. Wala pag-asa yan. Dadaan yan. Mas madali pa sa kabayo ang makapasok sa butas ng karayom kaysa ma-impeach si Sara. Di ba, Torne? Erlinda Alog, shout out. Komunista o bulsa? Mag-amang may saltik. Ewan ko nga ba? Paano na ano itong mga to? Ay, Lord. Magtaka ka pa, si Ibulog nga, ay napaniwalaan. Diba? Si Senior Aguila, napaniwalaan. Eh, yan pa mga yan. Ako, ang klaseng katangahan yan. Hey! Kakapanindig balahibo na ba? David Alvin Mendoza, shout out. Hi, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Ano yan? Aamin ka sa kasalanan mo, tapos babawiin sa bandang huli kapag nasusukol na? Bakla naman pala itong si Gunggong. Hindi kaya panindigan ang mga binibitawan na salita. Nadala na ako dyan simula nung sinabi niya na kung naniniwala kayo sa sinasabi ko na magje-jet ski at Scarborough Shoal ay stupido kayo. Gunggong, wala nang naniniwala sa inyo ng anak mo na Amazona at Butangera. Galit si David. Aris, shout out Aris, ha. Dito kasi, Karoke, sa lupa, ibang-iba klase ang gobyerno, pero walang perpekto. Meron, si Pekto. Pero kung ang mga pinuno ng bayan ay tapat sa tungkulin, pagpapasunod ng batas at hindi abusado, at ang mga tao naman ay totoong sumusunod sa pinag-uutos, marahil lahat ay kontento sa buhay. Totoo yan. Sa langit naman, ang iniisip ko, pag napunta ka daw doon, pihadong tahimik at may kabanalan ang iyong buhay, pero may kulang. Ayon sa Biblia, Biblia, babasa ng Biblia to, ay di mo na makikilala ang iyong asawa at sa langit, ang iyong mga anak, at kahit na ang iyong sarili. Ang gagawin mo na lang daw ay maglingkod sa Panginoon. Tuloy. Parang ang dating kung iisipin mo ay hindi rin perpekto, kulang eh. Pero ayon nga sa bawat batas ng gobyerno, sa langit man o sa lupa, ay sumunod ka ng totoo, dahil kung hindi ay ire-red tag ka at mapupunta ka sa mapulang kaharian ni Duterte Ning.
Kasama ang kanyang mga hudas, nandun din si BBM. Barabas, Mandarambong. Barabas, Mandarambong. Kanang kamay ni Digong. Sama-sama na kayo doon. Ganun ba yun? Aris, ha? Patay tayo dyan. Johnny Bigodulero. Tama ka, Karoke. Sa lahat ng mga nakaraang presidente, itong si Digong lang ang maingay at mapapil pa kahit na wala na sa pwesto. Paano nga kontrolado niya ang presidente, senado, kongreso, halos lahat ng batas? Dahil siya ang naglagay dito sa pwesto. Kaya diyan niya rin kinuha sa confidential fund niya yung pambayad sa kanila. Bukod sa sinasabi niyang pagpapatay sa mga komunista. Totoo yan, ha? Inom muna tayo. Friend Shervin Sapeda to eh. Shout out, Friend Shervin Sapeda, ha? Ines. July 7 Alcantara. Christy Ansen, shout out sa inyo mga boss. Yan. Waka nga na gabi, pagbatis ni Impong Basyang at Team Tia Deli sa ating pong lahat, mga Rocky Warriors. Ano kalasi na naman, ha, Sir Rox? Alam nyo po, Sir Rox, hustisya ba kamo? Tunay na hustisya po, wala na po sa korte. Nasa kamay po ng taong bayan, Sir Rox. Sa ubod na po ng daming makabaligtad na sikmurang ganap dyan sa atin. Ang mga hustisya pong nakaupo, puro po sila may busal sa bibig, sa bulsa, at sila po ay yung may piring ang mata na may hawak na timbangan na makikita mo po logo sa bawat courtroom na dapat po ang hustisya ay tama ang timbang at hindi po dapat pera-pera lang. Totoo yan, ha? Di po ba talaga tayo gigising sa katotohanan? Bulok na nakakasulasok na po ang sistema, pero okay lang. Sobrang bulok na po talaga ng utak mo at pag-iisip mo at di ka pa na po makatao. Kapag ito pong mga halimaw na ito, ang Panginoon mo at sinasamba mo, pera po ng bayan, di po nila pera, ginagamit para po kayo pagpapatayin. At pera po ninyo ang inipon nila at itinago sa kanilang kaban. Pero ano na po mga madlang people powers? Parang pera o bayong. Ha? Sa kalaban o bawi lang po yan, pinanonood po natin. Ano pong mga ka-powers? Gising-gising po tayo. At pag puro po tayo tulog sa pansitan, waka nga, at tseng tayo po, labas natin po sa bandang huli. Habang kayo po ay palubog ng palubog at tulog ng tulog, yung pong durian master ninyo, pabusog naman ng pabusog, mukha na po silang pamilya ng mga Buddha. Pinagtatawanan ninyo, ha? Pinagtatawanan kayo. Sabay sabi sa inyo, mga bugok, puro kayo mga sandamakmak na tanga at uto-uto. Ano kala nyo sa akin? Ha? Bali, kayo mga tanga, hindi ako. Tawa-tawa, matalino talaga po, Xerox, ang matching. Pero wag po silang mag-alala. ICC, pag-asa po natin. Puro ICC, di ba? Pasok sa banga. Walang ligwak. Walang ligwakin. Kuting ng norte, sila papasukin. Huwag maging duwag. Huwag silang harangin. Mga taong bayan, huwag mo nang galitin. Pag di ka kumilos, ikaw ang patatalsikin. Totoo eh. Sasabi na nga ni Digong, di ba? Tatawagin daw niya ang pulis, ang military. Si Duterte na raw oposisyon ngayon eh. Mga boss. Dati konsumisyon eh. Ngayon oposisyon naman daw siya ngayon. Ano ba? Di ko... Ay nako. Hanggang sa muli po. Impong Basyang, magsasalompas po muna.
Ang sa inyo pong lahat ay tunay nagmamahal. Di po Mang Chuchugi. Ako po ay very sweet. Sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong wakang na Tia Deli. God bless, Sir Rox. Ingat ka lagi po. Dito lang kami. Rocky Warriors Cares. Salamat, Tia Deli, ha. Uy, malapit na Todos los Santos. Ilang araw. Ganyan talaga pag malapit na undas, eh. Ulan ng ulan, eh. Di ba, mga boss? Pelabot, shout out. Grabe si Digong nyo. Walang awa. Daming naghihirap na Pinoy, silang buong pamilya. Puro pasarap. Pinakakain sa mga apo nila at anak galing sa nakaw. Di nila alam yun. Gabi ko kasi. Pag ikaw ay nasa gobyerno, honorable ang tawag sa'yo. Maski na magnakaw ka na magnakaw, di ba? Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss, ha? Sabi ni Friend Amy. Puro yabang lang ang halimaw ng Davao. Feeling niya, untouchable siya. Nakikita ko, wala nang kawalayan sa ICC. Parehas tayo nang nakikita, ha? Friend Amy ka, ha? Amy Bingson ulit, oh. Pinalamon niya kasi ng limpak-limpak na salapi ang mga matatakaw na mambabatas. Diyos na ang bahala sa katakawan nila sa salapi. Maimpatyo sana lahat ng lumalamon sa pera ng bayan. Mainit na naman ulo. Minom ka ba ng maintenance, Friend Amy, ha? Friend Amy ulit, oh. Takot kasi kay Digong, ang weak leader ng Smart Magic. Sabi nga, they know what they did last summer. Totoo yan. Red Molly. Welcome to the club, Red Molly. Sabi niya, hindi papayag si Romualdez na bigyan ng CF si Sara dahil alam niya gagamitin sa kanila ang pondo. Totoo, ha? Erlinda Alog, shout out, ha? Karox, nakatungkod, ha? Karox, nakatungkod na si Diggs. Baka bukas naka-wheelchair na yan. Ay, naku. Erlinda Alog ulit, oh. Paano ibibigay sa ICC kasi si Diggs ang nagpanalo kay BBM? Yun lang. NC Carion, shout out, ha. Gago talaga gago talaga Durian, sabi niya. NC Carion ulit, oh. Hindi ginastos lahat yan 21 billion sa pagpapatay. Tinago niya yan. Kaya ayaw niyang ilabas ang salin niya. Oh, sabi naman nung ano. Ayan. Ombudsman ba yun? Pag ayaw daw ilabas, wala raw magagawa, di ba? Yun talaga yun, patay tayo dyan. Yan si Karian Lito, mag-amang magnanakaw, sabi niya. ICC talaga pag-asa ng bansa na to. No? Ito naman. Librado Ludovico, shout out, ha. Mabiyayang umaga po, Karoke. And to all Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. Malapit na ang oras mo, Durian Tutae. ICC is coming very very soon, ha? Sana nga. Magdilang anghel ka, friend, ha? Rudolph Santawana, shout out. Gumising na kayo mga taga Davao. Magkaisa kayo para labanan ang mga Duterte. Garapal ang pananakot, panluloko at pagnanakaw sa payra ng taong bayan. Wala. Ilang mga miyembro ni Kibulog hindi magising, eh. Katakot-takot na yung kaso ni Kibulog sa FBI. Di ba? Most wanted na. Ay! Ano na? Normando Reyes, shout out. Karox, protektado ng Communist China si Digong. Uy, nagkabanggaan kanina, napanood niyo ba? Binangga na ng barko ng China yung barko ng Pilipinas, ha? Geng Ipa, shout out, ha? Yan. Appointed son of devil si Kibulok. Hindi yan sa Diyos dahil nagpapakalat ng fake news at kumakampi sa makasalanang mamamatay tao. Kibulok. Pero alam ko yan. Pero ang daming ang tanga naniniwala, di ba? Normando Reyes ulit, oh. Malaki utang na loob ni BBM kay Digong nyo.
Di ba siya ang nagpalibing kay Makoy sa libingan ng mga bayani? Sumagot si Reynaldo Gonzales. Pwede namang suklian ni BBM bilang utang na loob na kung mawawala Digong, ililibing na lang sa libingan ng mga traidor. Akira Milos, shout out, sabi niya. Magandang umaga po ng linggo, Mr. Sa totoo lang. Watching right now po. Salamat Akira. Uy, tagal na wala nito. Lynn Patapadas Jones, shout out. Filipinos should be aware of the Duterte's plan for the Philippines. If you continue to support the Dutertes, the Philippines will be under control of the Chinese government. The true son of Satan, Duterte and Kibulo. Galit si Lynn Patapadas Jones. Akira Milos ulit. Bakit naman po masarap pong mabuhay? Marami ka pa pong magagandang bagay na tatanawin at makikita. Kasama po ang buong mong pamilya at kapatid. Yun nga. Pero yun nga, sabi ko, kung kukunin ako, yung madali lang ayokong nahihirapan. Lynn Patapadas Jones ulit. RIP Digong, you are no longer the president, you are done. Get it through your head. Lynn Patapadas Jones ulit. Everything that Kristan said makes sense. Totoo yan, friend. Kaya idol ko yan Hoy, 3J Shop, nandito na. Sabi niya, talagang tama lahat ang sinasabi ni Chris. Kaso nga, wala talaga tayong magagawa kahit maglulupasay pa tayo. Hanggat hindi natin kakampi ang AFP. Yun nga. Tatawagin daw ni Digong yan. Di ba? Anong klase? Ano klase? Chief of all Armed Forces of the Philippines ka, kung ganyan, Everyday Sunday, shout out, Hindi makarinig si BBM sa mga sinasabi ni Digonggong. Alam nyo kung bakit? High na high si BBM sa pagbatak ng fentanyl. Luma na yun dati. Librado Ludovico ulit. Mga trolls, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Si Durian Dutay na mismo ang may sabi, anong sa inyo? Totoo. Akira Milos ulit. Finally done watching. Happy Sunday po ng umaga dyan sa inyo. God bless po and to your vlog always. Sumagot si Kalat ni Simply the Best. Lita Alambat, shout out May pagka-sekwa yan pero matuwid alam tama. Totoo. May pagka-incheck si Kristan, di ba? Lita Alambat ulit May message si friend Dory. Mamaya ako nababasahin. Nagpa-vlog pa ko Sabi ni Lita Alambat, agree ako sa iyo, Karoke. Mahawa na sa atin. Agree ako sa iyo, Karoke. Inshallah, maawa na sa atin, Diyos Ama, sabi niya. Ito. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Blessed Sunday po, Tyrox, and to all Rocky Warriors. Para na nga rin po sa ikatatahimik ng mga kaluluwa ng mga pinapatay na sa EJK ni Digong. Mabigyan ng katarungan. Lord, kayo na po ang humusga sa ginawa nila. Ingat po palagi tayo at sa mga ka-warriors. God bless us. Ingat ka rin dyan, Naka. Hoy, friend June 360, shout out. June Lagon, sabi niya. Good day, Manong Rox. Si Diggs para pa lang si Trump. Kahit ngayon na wala na sa pwesto, dakdak pa rin ang dakdak. Kaya napapahamak. Keep going, Diggs. Ipagmayabang mo pa ang mga pinagagawa mo para di na kami mapagod sa pagkalkal ng mga
kalokohan mo noon. Mag self-destruct ka na. Totoo yun ang ginagawa niya, di ba? Pero yun nga, friend Jun, sabi ni Atty. Enzo, hawak niya pa rin. Pwede pa niya rin utusan ang military. Patawag ko ang military. Yannick Ordobe, shout out. 21 billion sa tatay, 2.6 billion sa anak, unlimited money for life. Parang buong angkan ni Duterte. Totoo, wala na yan. Hindi kayang ubusin, di ba? Pero yun nga, kawawa naman siya. Nanghihiram lang siya ng jacket kay kaya Kibulog. At siya ay kumakain sa karinderya. At wala, luma yung kanyang bahay. At siya ay nakachinelas lang. At higit sa lahat, siya ay nakakulambo. Wala siya aircon. Ay Lord. Cassandra Decio, shout out ha. Mga taga Davao, kawawa naman kayo. Sana first class na kayo na probinsya. Sa laki ng mga budget ninyo, sigurado ko po. Sigurado ko mga 370 pesos per day ang contractual pa rin ang mga iba sa inyo. Untog na nyo ang mga ulo ninyo. Pag mga dutae pa rin ang iboboto nyo. Totoo yan, Cassandra Daisy. Di ba first class municipality ang Davao? Di ba city na? Di first class na, city na eh. Di ba? Lalo na sa laki ng confidential pa niyan, di first class na yan. Jess Bornales, welcome to the club. Sabi niya, Karox, sa tingin ko, yung kayamanan ni Kibulok ay kahati niya si Piduts. Ako, iba tingin ko eh. Iba tingin ko sa totoo lang. Sa tingin ko lang baka front lang ni Duts yang si Kibulog diba? Dapat nga si Kibulog panata. Sabay na kay kay Senior Aguila diba? Yung reincarnation daw ni Santo Niño, ito naman si appointed son, dapat imbestigahan talaga yan di ba? Ano sa palagay niyo mga boss? Pero hindi kaya, diba? Bumblebee, shout out. Kung matatandaan natin lahat, sabi ni Babalina, inubos ni Digongyo ang mga oposisyon. Anong ibig sabihin nun? Narinig ko rin yun. Inubos niya na, di ba? Narinig ko rin yun. Tatanda-tanda ko yan. Kala mo, 3J Siop, shout out. Ito na. Hello, Sir Rox. A figure of speech is a word or phrase used in a non-literal sense for rhetorical or vivid effect. Ang sinasabi ni Duterte hindi po figure of speech kundi direct to the point. Hay, bato. Kaya ang utak mo ay naging bato. Utak mo ay naging bato nangang talaga kasi ikaw mismo ang nagpapabobo. Sorry for the words sa sarili mo. Totoo yan naman makapagtanggol lang yan di ba? Gagalit si Digong pag hindi siya tagtanggol. 3J Siopuletos. Hello Sir Rox, kakapanood ko lang kay Atty. Enzo. Akalain mo kapag inimpeach daw si Sara tatawagin niya ang mga kakampi na AFP di ba? Wow, si Duts pa rin pala ang may hawak ng AFP. Anyari kay Bongbong. Kung totoo ito, si Duts pa rin pala ang presidente ng Pilipinas, di ba? Di ba sabi ko Sir Rox, kaya hindi lumalabas ang tao sa EDSA kasi walang backup ng militar. Kaya nagtagumpay ang EDSA 1 dahil nag-break away ang mga militar kay Marcos. Kahit gustong-gusto na ng mga tao na mag-EDSA, walang mangyayari hanggat ang AFP ay hindi natin kakampi. Totoo yan, 3J Shop ka. Totoo yan. Yun nga. Kaya yan nga, tiis-tiis na lang ang mangyayari dyan. Pero, pag yung ICC ay pinapasok ni His Excellency, ibang usapan niya. 3J Shop ulit magkakaisang oras naman tayo. Sir Rox,
Hindi lang AFP ang kakampi ni Dutch, kundi ang China. Di ba sabi ni Dutch noon na kung ang AFP kakalabanin siya, tatawagin niya ang armed forces ng China. Ang bigat nitong sinabi ni Dutch, hindi lang sampal sa mga general ng ating militar, kundi pagyurak na talaga. Kaya ang ginagawa nga ni Dutch pinakain niya ng pera ang mga general. Yan ang kanyang sinabi. Oh, totoo. Ibay si Dutch talaga ha. 3J Shop ulit oh. Kaya nga si Rox, ang tanging magagawa ni Bongbong para matapos na ang pag-aastang presidente ni Dutch, tawag na sa ICC, tapos ang yabang ng mag-amang yan. Untouchable sila dito sa Pinas, pero sa ICC hindi. Oh, ito rin yung vlog ko ito yung vlog ko, di ba? ICC talaga pag-asa ng Pilipinas, wala nang iba. 3J Show ulit oh. Kasi nga International Criminal Court, di ba? Si Putin nga kinasuhan di ba? Si Putin 'yun, di ba? 3J Show ulit. Si Rox, tanong ko lang, eto na naman. Sagutin mo ha. Ano naman? Ibig ba sabihin ni Dutch, ang loyalty ng AFP wala kay Bongbong? O sabihin na natin hati loyalty ng AFP? Nakakapagtaka naman yan. Only in the Philippines lang talaga. Unbelievable. Totoo yan, ha? Yun nga sabi ko. Para walang masabi si Dutch. Ha? Ipakita talaga ni His Excellency na siya ay weak leader. Hindi niya kayang harangin ng ICC. Di ba? Show. Ha? Sabi ni Digong, he is a weak leader. Di pakita ni His Excellency na weak leader talaga siya. Hindi niya na kayang harangin ng ICC. Tapos, di ba? Tama ba ako, friend? Ha? Christian Cheng Nak, shout out ha. Sira talaga ang TikTok ni Pigsabato. Anong figure of speech? Kailangan pa naging figure ang pagbabanta sa buhay ng tao. Wala ka talagang isip, Pigsabato. At kahit pati si Dugong i-figure ang kanyang speech, alam naman already ng buong mundo if ano ang karakas niya. Kaya Pigsabato, anong figure of speech ang depensa mo? A blessed Sunday po, Tatay Rox, and to all the viewers na matitino. 3J Shop ulit Si Rox, hanggat andyan ang mga Dutch, hindi uunlad ang Pilipinas. Totoo yan. Kapag nakalusot si Sara sa 2028, baka ang mapa ng Pinas ay karugtong na ng China. Totoo yan. Anong baka? Sigurado yan. Pero may pag-asa pa tayo sa Rox kapag nakumbik si Dutch at Sara Bato at yung iba pa before 2028 ay kung matauhan si Bongbong para tayong nabunutan ng tinik sa dibdib. Yan dapat ang lagi nating ipagdasal. Siyempre yan lang talaga idadasal natin mga boss Christian Cheng ulit Tyrox, wishing na one of these days po mangyaring little by little ang mga nasa isip ko. Good for our country. Alam ko po na nasa takdang panahon sa hinahaba-haba man ng prosesyon. Sa simbahan pa rin po ang tuloy. I believe po na behind the clouds, the sun is still shining. Totoo yan, Naka. Si Prendorio. Hello, sabi niya. Hello, Prendoria. Mirna Regalado, shout out Christian Cheng ulit. At sabi ko nga po tay, kahit di pangandakan ni Kill, if saan ni ginamit ang CIF niya, nung alkalde pa siya sa lugar niya, alam naman ng buong madla, itsura pa lamang ng pagmumukha niya, boundary na. At alam ko rin po, Tyrox, during presidente pa siya, yung kanyang CIF, doon pa rin ginamit sa malawakang war on drugs niya. Yang si Dugong, buhay pa ang buong pagkahudas niya
toasted na sa impyerno. Kaya yang si Duterte Praning, naturingang nakahinga pa, pero matagal nang nakaredy ang matinik na daan para sa kanya sa impyerno. Patutunguhan niya. Totoo yan. Christian Cheng ulit, maisingit ko po yung opinion ng isang ka-warriors at sinigundahan nyo po, tay. Maigi nga po sana if ganun ang mangyayari. Pero if ever man pong lumusot yan sa kamera, di po yan ipapasa ni Ecstasy Exano. Kasi baka lalo lang magkalik ang kanyang ulo. Ay, paalam po muna ako, tay. Pakakainin ko pa po ang aking mga doggies. Maigi na lang po itong mga doggies ko. May silbi at pakinabang. Ang mga nasa gobyerno, mga inutil. God bless po always sa inyo, Tay Rox, at sa program nyo. God bless, Christian Cheng. 3JC up ulit, oh. Op. Yan. Ay, Sir Rox, naisip ko lang kung bakit ang tagal matauhan ni Bongbong. Baka talagang hindi niya kayang tablahin si Sara dahil alam mo, Apo, ha, mahal kita, Apo, umayos ka, ha. Tuloy natin kay 3J Show. Medyo malayo pa kasi ang 2028. Siyempre, hindi muna siya isusuko. Medyo malayo pa kasi 2028. Siyempre, hindi muna niya isusuko ang alas niya ng maaga. Ang ICC Duterte ang alas ni Bongbong. Totoo. Itatago niya muna sa baul ito. Hanggat kaya para pagdating ng tamang panahon, sabi nga ni Senyora Sara, ay tamang panahon at may tamang panahon ang lahat. Kaya inaantay nga ni Bongbong ang tamang panahon para ilabas niya ang kanyang alas. Kaya ayaw pang tawagin ni Bongbong ang ICC kasi if worst comes to worst, doon tatawag ang Bongbong sa ICC. Tawa-tawa siya. Galing kong investigador, ano? Totoo, magaling ka talaga ikaw, ha? Oy, mission accomplished, mga boss. Nakapaglibang na naman tayo at inabot na naman tayo ng kulang-kulang 1 oras, no? God bless po. Ha? Uy, sama-sama tayo mas gabi-gabi. Isingit po natin sa ating mga dasal na nawa ay mapabilis ang ICC sa kanilang pag-iimbestiga. God bless.